grading system. But now is I will discuss the two subtopic or two topic, which are the first is what is cumulative and averaging system of grading. The second is what is policy guidelines on classroom assessment for the K-12 basic education, DepEd order 2015. So what is cumulative averaging system of grading? In the Philippines, the cumulative and averaging system of grading is a method used to evaluate student performance. Cumulative system, students are assessed and graded periodically, quizzes, exams, project assignments. So sa yung teacher is ina-assess nila yung mga kanilang mga students kundi through giving quizzes, exams, projects, assignments. So ina-assess nila yun kung meron ba talagang natutunan sila at the end of the lesson. Okay. For you, Miss Cassandra, what is the students are assessed and graded periodically, or students are assessed and graded periodically, or quizzes, exams, projects, assignments for you? Students are assessed and graded periodically, or quizzes, exams, project, assignments. Students are graded periodically through quizzes. Why the teacher giving quizzes, exam, projects, and assignments? Of course, parang may record for the record performance ng mga learners, and of course at the end of the quarter or period, may maipapakita na the progress of each student. Yes, Cassandra. Grades are recorded and cumulated throughout the semester academic year. The final grade is calculated based on the cumulative scores. So, every scores ng mga estudyante is at the end of the semester, tinutotal na yan sa teacher para malalaman yung total points or total grade of the every students. Doon na malalaman kung sino yung first honors and honor, mga ganun pa. Then, averaging system. The cumulative scores are averaged to obtain the final grade. The average method may vary. Example, simple average, weighted average. The final grade reflects the student's overall performance. So, lahat talaga yung mga performance ng mga bata or performance nila dito sa school, performance nila sa mga quizzes, ilan yung mga scores nila, sa mga assignments. So, nagre-reflect talaga yan sa kanilang grade. Okay, that is all about what is cumulative and averaging system grading. So,
next is what is Palisigan guidelines on classroom assessment for the K-12 basic education DepEd order to 2015. Palisigan guidelines on classroom assessment for K-12 basic education DepEd order 2015. Nagdala yung kabayan ng mga guro sa asa ng pag-aaral ng mga pag-aaral. Ito ay bahagi ng implementasyon ng enhanced basic education. So, ito yung DepEd order na nais kailangan i-implement ng mga teacher sa mga bata. Then, tulungan ang mga guro sa subaybayan ang pagmulan ng mga mag-aaral at ayusin ang pagtuturo ayon sa kanilang mga pangangailangan. Paalam sa mga mag-aaral ng budak at guro at progreso ng pag-aaral. So, dapat talaga yung mga teacher is mag-ano yan ng mga meeting para din sa update sa kanilang mga estudyante kung ano na ba yung status sa kanilang grade, kung meron bang improvement or kung ito may palaging nag-a-absent or mahina pa sa klase. Then, mga bahagi ng pag-asa. Written work, pagsusuri sa pag-unawa ng mga mag-aaral sa mga konsepto at aplikasyon ng mga kasanayan sa pagsulat. So, mga written work is yung mga quizzes, yung mga assignments, through written, kaya ina-assist yung mga students para malalaman ng guro ng estudyante na kung meron ba itong improvement ang isang estudyante, kung meron ba silang at the end of the lesson, meron ba silang natutunan, at kung malaman din ng guro kung saan siya dapat niyang i-reteach kung hindi man gaano na unawaan ng mga estudyante yung lesson. At dyan din yung malalaman din ng guro kung ano ang kanyang methods or techniques na gagamitin para sa yung mga complicated na The next is grading system. Ang pinaka mahabang marka ng kinakailangan upang pumasa sa isang subject 60 na katumbas ng 75 sa report card. So, kailangan talaga yung bawat estudyante ay makakuha ng makakuha ng 75 sa report card. Matay niyo, magtanong ka. So, I will call Mr. Palis. So, bakit ba talaga kailangan yung estudyante na makakuha ng at least 75? So, kailangan talaga na yun yung pinakuha ng semester kasi yan yung standard na grade. Okay, yun. Standard. So, dapat
guys. Kasi yun yung passing ng, or ito yung basihan na makapasa yung estudyante. Then, ang mag-aaral mula sa grade 1 hanggang 12 ay bibigyan ng marka sa written work performance as at quarterly assessment bawat quarter. So, dapat talaga din bigyan kasi para din malaman nila kung ano na yung grade nila, yung performance nila, kasi diyan din makikita ng mga estudyante kung malalaman nila na sulit pala yung pag-study ko kasi tumataas yung grade ko. Mga motivation ng mga student para patuloy nilang mag-study hard or to do better. Para mas lalong mag-improve yung learning nila. That's all. Next.